Ay parang timang. Magandang araw mga timang, ngayong araw maaga nga pala akong gumising. Kasi ngayong umaga meron akong maagang trabaho. Bali dito na rin kami natulog sa baba, nanood kasi kami ng movie kagabi. At sakto, habang nanonood, nagbabantay ng tindahan. Tapos ngayong maaga, pagkagising, tinapos ko na yung binigay sa akin kagabi na ipapatype. Kailangan ko nang tapusin to kasi ipapasa na daw nila to. Minsan kasi, pag may pinapatype sa amin, hindi agad namin ginagawa. Minsan kasi na-type na tapos biglang sasabihin hindi na lang ipapatype. Paano naman yung oras na nagamit? Paano yung kuryente na nakaandar ang computer? Matagal pa naman mag-type minsan, lalo na kapag ililipat mo yung sulat kamay. May mga sulat na hindi maintindihan. Pero sanay na akong intindihin yung mga taong hindi maintindihan. Ay, sulat pala na hindi maintindihan. Basta tamang bayad lang at bayad agad, okay na sa akin yun. Kesa naman yung malaki magbayad tapos next year ko pa pala makukuha. Aruy! Pagtapos ko mag-type, yung sideline naman ng anak ko ang ginagawa niya. Bale yung mga classmate niya sa kanya nagpapaprint. Tapos sa kanya na rin yung bayad. Maliit lang kasi binibigay ko sa kanyang baon. 500 lang a day. Yabang mo naman? Hindi, joke lang. 1 linggo na yun. Ang mahal na daw kasi ng pamasahe ngayon. Grabe nga. Dati pumapasok kami 20 pesos, kasya na. Baon at pamasahe na yun. Ngayon yung 20 pesos mo, banana Q na lang. 2 saging tapos yung isa lasang lamog pa. Sa sobrang lamog, pagkagat mo ng kalahati, laglag yung kalahati sa stick, hindi na kumapit. Lupa na lang nakinabang. Speaking of lupa, ito palang computer ko, sobrang dumi na. Kitang-kita mo naman, hindi lang basta alikabok ang kumapit, buhangin na ata yan. Sobrang kapal, parang mukha mo. Ba't naman napunta sa mukha? Wala lang, ang dumi kasi. Grabe, sobrang dumi na pala talaga, hindi ko namamalayan, puro kasi ako laro eh. Ang hirap talaga pag sa tabing kalsada ka nakatira, ang daming alikabok. Kaya kailangan mo maglinis ng maglinis para malinis. Pero madali lang naman linisin ng computer, lalo na't marunong naman ako niyan. Kung hindi nyo natatanong at hindi nyo alam, sasabihin ko na. Dati nga palang computer shop tong tindahan ko, pinarenovate ko lang. Bale, ito ang itsura niya dati nung computer shop pa siya. Tapos ginawa kong tindahan. Masaya din talaga yung business na computer shop. Madami kang taong makikilala, madami ring taong makakakilala sa'yo. Karamihan dyan dito ko lang nakilala tapos naging kaibigan ko na rin. Masaya ako kasi naging bahagi ng childhood nila yung computer shop ko. Tama na, napaka-drama mo. Sige na nga, napaka-pakilamero neto eh. Bale, medyo marunong naman ako maglinis ng computer. Dati nga, 10 computer ang nililinis ko kada 2 buwan. Tapos ang com shop, nililinis siya araw-araw. Mahirap naman kasi pigilan yung customer na walang ligo. Tapos larong-laro pa siya. Sa akin kasi, kahit walang ligo, basta maayos ang buhok, okay na yan, pinapapasok ko sa com shop. Ang mahirap kasi, wala nang ligo, ang gulo pa ng buhok, baka mamaya may tililing na yun. Ganun pa naman yung mga may something, unang magulo, buhok. Pagkatapos kong linisan yung computer, nag-edit na ako ng mga video. Siyempre, vlogger-vloggeran, pag walang ginagawa, ito ang aking ginagawa. Sa totoo lang, naiinggit ako sa mga taong nasa probinsya kasi kumikita sila sa ganito. Akala ko nga nung una, madali lang kasi pag pinapanood ko yung mga ginagawa nilang vlog, sabi ko kayang-kaya ko yun ah. Tsaka iniisip ko, sila nga nasa probinsya kumikita, ako pa kayang nasa syudad. Pero hindi ko sila minamaliit ah. Ang ibig kong sabihin, sila nga hirap sa internet tapos cellphone pa ang gamit. Tayo pa kayang nasa syudad na malalakas ang internet. Pero alam mo yung masakit, yung wala ka na nga sa probinsya pero laging itlog pa rin ang ulam mo. Itlog na lang ang ulam, pinapasosyal ko pa yung paglalagay ng toyo. Kaka-YouTube to ng mga anak ko eh, pati paglalagay sasabihin nila, ayusin mo pa yung nakakalat. Buti na lang hindi plain na itlog ang ulam ko kasi paglabas ko may nabilihan ako ng pansit canton. Pwede na yan, mukha na namang masarap eh. Kaso naparami yata ang sandok ko, kakabidyo ko kasi. So ayun na nga, naparami nga yung sandok ko, hindi ko na naman naubos, tatakpan ko na lang muna. Umalat kasi, naparami yata yung toyo na nailagay ko. Ipapakain ko na lang yan kapag may biglang bisita na dumating. Baka sabihin ng bisita ko, hindi ako nag-offer ng pagkain pag dumarating dito. Kaya kakain na lang ako ng isang chubby para mabawasan yung alat sa dila. O paano, hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Pa-share naman po, please.